Yo, so mga ka-wires, so meron na naman tayong isang i-repair na isang pares ulit ng speaker. So itong speaker nito kasamahin to ng una nating ginawa na RM6. Ito naman is RM8 na version 2. So ang kaibahan nito, yung una is sira na yung voice coil. Ito, okay pa yung voice coil. So ang papalitan lang natin, wala pala tayong papalitan. Lalagyan lang ng bagong cone. Kasi ito okay pa rin naman, pero yung nabili nating phone replacement meron na ring WH na ganito eh, kaya siguro paklasin na lang natin, tapos linisan lang natin. Kailangan pa natin i-repaint. Sige, i-repaint na rin natin. Anahin ko na lang din to, i-sanding natin para kapag pinatungan ng pintura is medyo makinis-kinis. Yung basket naman niya wala pang ganong kalawang eh. So yun lang yung gagawin natin sa kanya. So yun, natapos na natin linisin. Ayan, tinanggal na rin natin sticker kasi pangit na rin naman. Kasi meron tayo isang problema. Yung cone is masyadong mababaw, or tong voice coil ay masyadong maikse. Yan. Kasi kahit tabasan ko siya ording sa butas na 18mm, mas lalong hindi siya aabot. Kaya ang binabala ko na lang, hindi ko na lang siya tatabasan to. Dito na lang tayo sa ilalim magtatagpi ng epoxy. Ayan. Parang may uwang siyang 3mm or 2mm. Ayan, no? Para lang magamit pa natin yung voice coil. Kasi sa akin naman yung voice coil, okay pa naman. Ayan, gawa na lang, diskartehan lang natin, gamitin lang siguro natin yung epoxy na matagal matayo. At least yun, medyo makunat. Hindi siya basta-basta tutulo. Compared din sa liquid, na baka tumulo sa loob, dumikit. Yung matagal matayo na A&B epoxy, tingin ko mas akma siyang gamitin. So, gawin na natin. So ganitong diskarte na lang ginawa natin para maglapat lang yung cone at saka yung voice coil. Ayan, nilagyan na lang natin ng epoxy A and B. Kasi nga, nanghihinayang naman tayong gumastos ulit para sa panibagong voice coil na para mapataas lang. Ayan, yung ginawa na lang natin diskarte. Hindi naman gaano makaka-apekto siguro ng tunog yan kasi manipis lang yung pagka-apekto ng epoxy. Hindi ganun kakapal. Mukha lang makapal pero saktuhan lang yan. Ayan. Bukasan natin ito mga tetestingin para siguradong tuyo-tuyo na. So yun ang mga wires, testingin na natin. Matigas na siguro yung kanyang kasi overnight na natin pinutuyo. So yung amplifier natin gamit mahina lang uli dahil wala tayong malakas na amplifier. Pero pwede na yan, testing lang naman eh. Subukan natin may kasamang Twitter. So yung mga wires, ayos na ayos naman. Pero kung mas napanipis pa sana yung cone, wala na kasi tayong makita nung cone na same dun sa original na makinis na walang ganyan, yung walang groove na ganyan, tsaka manipis. Kasi yun ang napansin ko, mas manipis na cone, mas quality yung kanyang sigaw sa mga mid-ranges kagaya sa C7,
ano ba yung sa lighting lab nga, tsaka yung sa mga DS18, talaga maninipis yung mga cone ng mga mid-range raw driver. Ito kasi pang professional speaker na cone to sa instrumental. So yun mga ka-D-Wires, salamat sa pagtutok, at sa mga bagong viewers please subscribe sa aking YouTube channel at follow dito sa aking Facebook page. So salamat sa patuloy pagtutok.